Uy, ayos yan ah. Hmm? Magaling ka pala mag-drawing ha? Hindi naman. Sakto lang. Baka naman. Ano bang pinagsasabi nitong taong tong baka naman? Baka lang naman. O ayan, baka. Yan na yung baka mo ha. Kanina ka pa baka ng baka dyan eh. Wait, bago tayo magsimula sa videong to, gusto ko muna bumati ng advance Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong lahat. Energetic. Sa ating lahat. Ayan, tuloy tayo sa kwento. So, makwento ko lang. Naalala ko, nagsimula ako mag-drawing nung mga grade 4 na ako. Wow, ang ganda naman ng drawing mo na yan. So, meron kasing summer class dun sa school. And hindi naman required na lahat ng student umattend ng summer class. Pero ako, nung nalaman ko na merong art class nun, sinabi ko agad sa nanay ko na, Nay, gusto ko sumama ng summer class. Libre lang daw po yun eh. Kailangan ko lang ng mga art materials. Sigurado ka dyan? Opo. O siya, sige, sumama ka. Yes! So kinabukasan, nag-lecture na yung instructor ng klase at pinag-paint kami ng gusto naming i-paint para daw lumabas yung creativity ng bawat isa sa amin. Naalala ko pa noon, mga high school yung kasama ko noon eh. Kaya sobrang insecure ako kung ano ba yung ipipaint ko noon. Alam niyo naman, kapag elementary, ang angas na mga high school no? Mga naka-ballpen tapos nakapantalon. Samantalang tayo naka-shirt tapos lapis lang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Ano kayang pwedeng i-paint? Alam ko na. Tada! Hindi ko alam pero ito yung isa sa mga favorite ko na i-drawing nung bata ako eh. Yung mga bundok, yung bahay kubo, puno, palayan, tapos yung ilog. Ako lang ba? Tapos, pagtungtong ko ng high school, doon na ako natuto mag-doodle. Alam nyo yun? Yung parang pupunan mo lahat ng drawings yung papel. Favorite ko yun dati. Ginagawa ko siyang libangan nun kapag naboboring ako sa lesson ng teacher namin eh. Oh, tama ba, Dory? Yes po, opo, tama po. O siya, sige, bakit tama? Mali po pala, mali. O sige, bakit mali? Patay. Then, sumunod nun, siguro mga grade 8 or grade 9, doon na ako natuto mag-drawing ng mga anime characters. I mean, na-inspire mag-drawing ng anime. Nakita kasi namin ng kaibigan ko na nagdo-drawing ng mga anime yung schoolmate namin. Wow, ate, ang galing niyo naman po mag-drawing. So, dahil nga curious kami noon na makita yung mga ibang gawa niya, sinubukan na din namin hiramin yung sketchpad niya noon. At mabuti na lang, pinahiram niya sa amin. Uy, grabe, ang ganda nito. Tsaka nito. Oh, putik, tsaka ito din. Wow. Kaya tinanong na din namin sa kanya noon na, mahirap ba mag-drawing? Sakto lang. Paano ba mag-drawing? At sinabi niya sa amin noon na, Manood lang kayo sa YouTube ng tutorials kung paano mag-drawing. Madami kayong makikita dun. Kaya pumunta agad kami nun ng computer lab. Mabuti na nga lang merong computer lab dun sa school namin. Sabay search ng how to draw anime. Ganun pala yun. Oo nga, ganun lang pala yun.
E di syempre, dahil nga mukhang madali lang naman gawin, sinubukan na rin namin. Pero, nung trinay na namin, parang iba yung kinalabasan. Pre, parang ang layo ng gawa natin. Malayo, baliw, ang ganda nga eh. Hindi, malayo talaga eh. Hindi ko alam pero nung pinanood kasi namin siya nun, parang madali lang naman siya gawin. Pero nung trinay na namin, ang layo dun sa tutorial na napanood namin. At doon na nagtuloy-tuloy yung pagdodrawing ko ng mga anime. Kaya minsan pag may free time kami, pumupunta kami sa room niya. Hoy, Akala ko ba gusto niyo matuto mag-drawing? oo nga. Bakit nandiyan kayo nakatapat sa aircon? Ano matututunan niyo dyan? Nire-refresh lang namin yung utak namin. Ang sakit sa ulo. Hindi pala madali mag-drawing. So dahil nga nahirapan ako nun, tinake ko na lang siya as a challenge. So nanood ako ng mga tutorial kung paano ba mag-drawing. Then kapag may libreng oras, drawing pa rin. Hanggat sa paunti-unti, natuto na din ako kahit papano. Naalala ko nga din nun, nung natuto na ako mag-drawing, trinay ko na din sumali nun sa mga activity. Halimbawa, yung Inktober. Uy, merong activity na mga artist. Ano ba to? Inktober? So, sinerch ko nun kung anong meron sa Inktober. At doon ko nalaman na, grabe, kaya ko ba to? Ang dami naman nito. Iba-iba pa yung team kada araw. So, another challenge ulit. Drawing. Tapos, pinipicturan ko pagtapos ko i-drawing. Tapos, isi-share ko. Day 1. Inktober. Actually, hindi ko natapos yung buong month kasi hindi ko na kinaya. Parang sumuko na yung kamay ko ganun. Kaya, speaking of activity, dito ko na din i-announce ang mga nanalo sa ating pa-art contest. Pero bago yon, gusto ko muna mag-thank you at i-appreciate lahat ng mga sumali sa ating pa-art contest. At eto lahat kayo. Kaya para sa mananalo sa contest na to, pumili ako ng 5 artwork na nag-stand out sa lahat ng mga entry. At ito yung 5 yun. Ayan. So good luck sa 5 to kasi 3 lang yung mananalo. Okay. Kaya para sa third place na mag-uuwi ng 1,000 pesos ay ang artwork na to. So, ito yung napili kong manalo para sa third place. Sobrang ganda ng lighting niya at feel ko talaga dito yung pagbibigayan tuwing Pasko. Kaya congrats po for winning the third place. Next naman, at ang mananalo ng 2,000 pesos para sa ating second place ay ang artwork na to. Ayan. So, mostly kasi digital artwork lahat ng nag-submit, but still meron pa rin talaga nagsipag at gumawa ng artwork traditionally, no? At sa lahat ng traditional artwork, ito yung pinaka nag-stand out para sa akin. Kaya, congratulations po ulit for winning the second place. At eto na! Wow, kinakabahan yung 3. Joke lang. At ang nanalo at nagwagi at mag-uuwi ng product ng Huyon na Inspiroy H950p na may kasamang 2,000 pesos ay ang artwork na to. Ayan. Congratulations po for winning the first place. Grabe. Ang ganda ng concept nito. Parang kinumpay niya lahat ng pwedeng i-illustrate sa team natin. Kaya congratulations for winning the first place. Ayan. And
para sa mga hindi napili o nanalo sa contest na to, don't worry kasi malay nyo naman sa next contest natin, kayo na yung mapili, di ba? So, take this time na lang para mag-practice at mag-improve pa sa larangan ng pagguhit. Okay? Kaya, thank you ulit for participating in this contest, guys. Ayan. Kita-kits sa susunod na kwento.